dito. Now, yung sistema natin is very, very simple. So, nakikita nyo dito sa ating system, ito talaga ang ating sikreto. Kasi kailangan ng duplication. Hindi kayo magmo-multiply kung hindi kayo mag-duplicate. So you have to duplicate yourself so that there will be a multiplication. At yan ay mangyayari kung kayo ay magpe-present ng ating S-curve every day. Kaya ka daily yan eh. Daily presentation. At itong training na to, maganda rin. Kung magpo-qualify kayo at hindi kayo makakauwi ng Pilipinas, paatinin ninyo yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. Sila ang mag-represent sa inyo. Katulad niyan, meron tayo sa October 24 to 26 sa SMS. Ito ay gathering ng lahat ng mga kooperatiba sa buong Pilipinas. Yan ay gaganapin sa SM MOA. Sa December 8 to 10, ito naman pinapakita ko rin sa inyo kasi pwede rin naman isabay nyo ang pag-uwi ninyo sa mga trainings na to. At baka pwedeng kami pa ang sumagot ng inyong ng airfare. Sa December 8 to 10, yan ay sa Bukidnon, sa Dahilayan Forest Park. Okay? Diyan din natin idodraw sa December 9 yung ating raffle ng Toyota Vios at 1 water refilling station. January 4 to 6, 2017 in Henan Resort in Bohol. Makikita niya may mga qualification. Merong APB. So mamaya, pinapakita ko sa inyo yung APB kasi kailangan mag-focus kayo na yung APB na yan ang ating measurement para makuha niyo yung mga gusto nyo. Then we have Dubai, February 2 to 6, yan ang train-the-trainer dyan. So yun yung qualification. So, paano natin ginagawa yan? As I always tell people, you never change your life until you change something you do daily. So the secret of your success is found on your daily routine. What you do daily will change your life. Kung araw-araw ng buhay mo ay puro chismis ang ginagawa mo, di yun din naman kung mapapala mo. Tama? So, ibig sabihin, pero kung araw-araw ng buhay mo, determinado ka na makarating sa iyong financial success, yun din ang mararating mo. So, our system is designed para tayo ay lumaki. Dahil kung gusto mo lang naman ng 1 year of success, then you just need to grow grain. Kung 10 years of success, grow. But if you want 100 years of prosperity, you need to grow people. Ang focus niyo rito, tao. Ang collateral namin sa lahat ng mga negosyo na yan, tao. Kaya kaya namin magtayo ng water station na walang cash out. Kasi ang collateral namin, people. Hindi yung mga properties nyo, hindi anything. So the system will help us become very and highly successful in NutriWell. So the system is very important. You run the system runs the business. Hindi kayo magpapatakbo. Kasi pag kayo nagpatakbo at iniisip mo na hindi ka naman ganun kagaling, baka hindi ka maging successful. Pero kung ang magpapatakbo sistema, alam mo, you can never go wrong. Kasi yung sistema na yan, proven na. At mapapansin mo, magtrabaho ka man o hindi, tumatakbo ang sistema ng NutriWell. Tama? So, the system is a simple solution for building a big business. The more you do it, the more you understand it, the more you love it. So, para mas ma-appreciate mo yung ginagawa ng NutriWell, kailangan talaga you have subject yourself to the system. You need to submit. At kailangan maging simple lang. Kasi success can be very, very simple. So, yung sistema natin, kung makikita nyo, from associate, lahat kayo, pagpasok nyo sa NutriWell, you are an associate. Pero dapat ang goal nyo maging regular 30, regular 40, regular 50. So, eto yan. The moment you pay your membership at nagbigay ka ng share capital at nagbigay ka ng fixed saving, you are an associate. Dapat ang goal mo from associate maging regular 30. Paano mo gagawin yan?
Kung titignan nyo, meron tayong tinatawag na 7-step duplication. Lahat ng mga projects natin, yan ay nasisimplify dito sa tinatawag natin 7 steps. Kailangan gawin mo itong 7 steps in 7 days. Kasi pag hindi mo nagawa yan, ano mangyayari sa recruit mo? Hindi rin magagawa. Bakit? Ikaw i-duplicate eh. Kung sinabi mong mahirap, anong gagawin? Anong mangyayari sa mga in-invite mo? Mahirap din. Pero kung sinabi mo, uy, madali lang yan, ano response nila? Madali rin. So, mas magiging madali ang growth mo. Kaya kailangan maging tinatawag kang system-driven. Kalimutan mo yung personality ng mga tao. Hindi tayo personality-driven. Isipin mo, pag ang inisip mo ay ugali at personality ng mga tao, isipin nyo na lang, 3,000 na yung member ng cooperative. Baka naman din natubagan ang buhay ko kung mga ugali ang iisipin ko, di ba? Eh, iba-iba ugali ng tao. Kanya-kanya yan ang ugali. Isipin nyo kung sa dami ng members na yan na NutriWell. Kaya ang ginagawa namin, ang focus namin, hindi yung tao. Yung sistema. Okay? So, ano yung 7 steps? Number 1, importante na makapagsulat ka ng 200 names na i-coach mo. Sino sa mga kakilala mo ang kailangang matuto ng financial literacy? Sino ang mga nasa phone book mo, nasa Facebook mo, na kailangang matuto ng savings, na kailangan mawala sa utang? Okay, yan ang kailangan mo ilista. From the 200 names, kukuha ka ng top 25. Kaya may form yan. May form tayo na Excel yan. So, kuhanin nyo yung pinakopya nito. Ito yan. Meron tayong monitoring sheet ng top 25. Ililista mo rito, sino sa 200 ang pinaka-priority mo? Paano malalaman kung sino priority mo? May nakalagay ditong Matchoda. O, di ba? Meron ng acronym, ano? Ibig sabihin ng Matchoda, uunahin mo muna itong mga to. Ano yung M? Married. A. Age over 25. C. With children. H. Homeowner. O. May occupation, may trabaho. So, ibig sabihin, yung 5 yun, sila yung priority mo. Bakit? Sila yung mas nangangailangan at sila yung mga highly more responsible sa pera. Pero paano kung katulad ni Bernard na below 25, hindi mo na ba siya tuturuan? Tuturuan mo din. Pag hindi ka nakarating doon, halimbawa, married, paano yung single? Paano yung below 25? Paano yung walang anak? Paano yung hindi walang bahay? Paano yung walang trabaho? Hindi na ba sila kasali? Hindi. Pag sila ay nakarating doon sa letter D at sa letter A. Ano yung D? Dissatisfied. Sabihin, marami pang hinahanap sa buhay. At ano yung A? Ambitious. So, ibig sabihin, lahat pa rin yan. So, dito, isusulat mo yung pangalan nila, tapos ilalagay mo yung kanilang, kung ano sila, ano yung profile nila, kailan ang appointment mo sa kanila, kailan mo sila i-excurve, kailan mo ipepresent sa kanila yung company profile, at kailan sila mag-member sa co-op. Okay? So, nandito naman yung legend niya sa ilalim. Ayan, no? Ayan siya. Home presentation, train the trainer. So, at least na monitor mo para malaman mo yung chances mo sa NutriWell. So, dito, so that's number 1. So, number 2, second step, pag nakuha mo na yung pangalan, second step, isa-set mo na sila ng appointments. Ang mas maganda ka, wala nang appointment. Drop by mo na. Magkita na kayo sa Central every Sunday, kausapin mo na doon. Di wala na appointment. Kasi pag nag-appointment pa, minsan iniisip nila ako, benta ka na naman ako nito eh. Re-recruitin na naman ako eh, di ba? Tuloy, minsan di sila nakafocus. So, i-drop by mo na lang. Drop by, stop by. O, magkita tayo Sunday.
Meron lang akong gusto i-share sa'yo. Makita tayo, sige. Kwento-kwentuhan lang. Pag nakarating ka sa number 3, pag nagawa mo yung dalawang yan, dapat ang average mo ay 10 X-curve per week. Total, yung X-curve presentation natin, kaya yan ng 15 to 20 minutes. So, ibig sabihin, yung 10 X-curve, mga 200 minutes o 3 hours lang ng buhay mo sa loob ng isang linggo. So, ibig sabihin, kung marami ka pa rin plano pag Sunday, hindi naman kukuhanin yung buong maghapon mo at mag-X-curve ka. O maganda rin sana yun kung yun ang focus mo. Kung wala ka ibang gagawin, X-curve na lang gawin mo. Or, kung nando ka naman sa bahay ng amo mo at meron kang pagkakataon na mag-Facebook at kontakin yung mga prospect mo, mag-spend ka kahit 30 minutes. At least you are making yourself, you're giving yourself a chance to be more productive at binibigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na baka sakaling ikaw ay maging financially successful. Now, yung mga in-X-curve, medyo kakaiba ang sistema nyo rito sa Hong Kong kahit dahil Sunday lang kayo nagkikita-kita. Either kahapon, Saturday. So siguro, ang ginawa nga namin kahapon, kada dating presentation. So umabot din siguro kami kahapon ng around 50, no? 50 person. So, pag halimbawa na X-curve mo, pwede mo nang i-present sa kanya yung company overview. So kung wala kang, kung may cellphone ka, pwede mo i-press itong PowerPoint na to ay pwede mo ilagay sa phone mo. Mag-download ka lang ng PowerPoint o yung nagbabasa ng PowerPoint presentation. Pwede mo rin namang gawin ano to isinend to ni Edit sa inyong Facebook, sa Messenger, na naka-picture na, di ba? Naka-JPEG. So, kaya ilalagay mo lang sa cellphone, pe-present mo to, at ito ay ang presentation nito, 20 minutes lang din. So, sa isang tao, pwede ka mag-present ng almost 30 minutes, pwede mo na pag-combine itong 3 and 4. At doon, pag nagawa mo yung 3 and 4 na yan, alam mo na kung anong desisyon ng tao. Kung siya ay interesado ba dyan sa NutriWell. Bakit? Kasi pag nakarating ka sa number 5, yan ay JOS. Anong JOS? Join, Own, Share. So, ibig sabihin, nagbayad na siya dyan. Nagbigay na siya ng membership, nagbigay na siya ng share capital, at nagbigay na siya ng fixed savings. Pag nakarating sa number 6 yan, yung tao na nag-JOS, ite-train mo naman siya. Ite-train mo siya kasi ang tawag sa nag-JOS, trainee. Okay? So, syempre, dahil trainee siya, bago sa NutriWell, kailangan mo siyang i-train. At pag yan nagawa mo, ang 7 yan, duplication. Para later on, dahil marunong na siya, pwede na siya magtrabaho on her own. Nakuha niyo po? At sigurado, pag may duplication, may pera. Now, i-summarize natin itong 7 steps. Padaliin pa natin. At gawin natin 3 steps. Kung isa-summarize mo itong 7 steps na to, pwede itong 3 steps in 3 days. Okay? So, ano yung 3 steps? Number 1, i-X-curve mo yung mga prospect mo. Number 2, ipa-follow up mo. Ang follow-up must happen in 48 to 72 hours only. Pagka X-curve, dapat may follow-up mo siya within 48 to 72 hours. Bakit? Para yung tinuro mo sa kanya, fresh pa sa mind niya. Kasi pag yan, pinalampas mo, 1 week, subukan mo after a week mo i-follow up. Sasabihin sa'yo, ano nga yun? Ulitin mo nga, naku po naman. Diba? Ipinasend ko sa'yo with all of my heart. Diba? With all of my emotion, paiyak-iyak pa ako. Tapos nakalimutan mo lang. So, X-curve, follow-up, tapos number 3 niyan, JOS. So, makikita mo, simple-simple yung ginagawa natin sa NutriWell. Magtuturo ka lang ng savings.
Yun lang. At makinig man siya sa'yo o hindi mo na problema yon. Ang gusto mo lang problemahin, makarating sa kanila yung ating concept. Kasi pag hindi niya nakinig sa'yo, hindi mo na yun ang kasalanan. Desisyon niya yon. Pero sino ba mawawalan? Sila ang mas higit na mawawala kasi future nila ang nakasalalay doon. Tama? Ikaw, ang mawawala sa'yo, yung komisyon. Ayun. Yun ang iniisip mo. Di ba? Pero, mawala man sa yung komisyon, alam nyo kasi yung pag-X curve, kaya sinabi natin at least 10, ang pag-X curve ay parang toss coin. Okay? Kung halimbawa, isang beses ka lang nag-toss coin, ilan lang ang chances mo sa head and tail? Isa. At hindi mo pa nga alam kung head yun or tail. So kung naging head yun, wala ka ng chance sa tail. Kasi isang beses ka na nag-toss di ba? Pero kung 10 beses ka nag-toss coin, then may chances ka na either 7 heads and 3 tails, or 7 tails and 3 heads, 5 heads and 5 tails. So nakita niyo po? Ganun din. Because business is always a numbers game. So ibig sabihin, ganun din ang pag-X curve. Pag nag-X curve ka ng 10 beses, dalawa lang ang sagot sa'yo dyan. Either yes or no. The good thing about no ay hindi totoong no yan. Ang ibig sabihin ng no, not yet. May kanya-kanyang oras po talaga ang tao. So, ang maganda lang, dito mo makikita na sa NutriWeb, wala tayong competition. Kasi hindi naman kayo makikipag-compete dahil wala naman kayo binibenta product. Kaya nga dito nyo makikita, dito nga sila nagtataka kung paano natin nagagawa na pagsama-samahin ang mga tao kahit sila ay maraming ginagawang multi-level. Dahil hindi naman namin pinagbabawalan ng mga tao mag-networking. In fact, sa Facebook nga, very obvious that they can post NutriWeb, they can post AIM Global, they can post Royal, no problem. Because we don't have competition. Ang maganda, pag sinabi lang natin, kung kumita ka sa AIM Global, kumita ka sa Royal, dapat i-save mo sa NutriWell. O, di walang competition. Tama? Total, hindi ka naman pinagsasave sa AIM Global eh. Wala naman silang savings program doon, di ba? Kahit sa Royal, wala naman silang savings program. Ngayon, kung NutriWell ka, may advantage ka. Kasi lahat ng member ng AIM Global at sila kumita ka. Amin na yung kinita mo, yung savings mo. O, di ba? Di wala kang competition, wala kang kalaban. Total, kung may kape man ang AIM Global, no problem. May kape ang NutriWell, may kape ang AIM Global. Pero sa AIM Global, binili mo yan. Sa Coop, nilibre sa'yo yan. O, di ba lang competition? Nakuha nyo? Yun nga lang, kaya lang namin sinasabi na mag-focus ka sa isa, kasi minsan pag masyado maraming ginagawa, yung mga kausap mo, nalilito rin sa'yo. Diba? Sasabihin, ang dami-dami mo ino-offer, hindi ko naman alam sa magpo-focus dyan, diba? Dapat sana, meron din tayong tinatawag na laser beam focus. Kailangan alam mo kung saan ka mananalo. Kaya may tanong tayo, what will you do if you know exactly how to win? Find something you believe in and put your whole heart into it. Maghanap ka ng isang opportunity na alam mo doon mo ibubuhos ang lahat ng oras mo, lahat ng effort mo, lahat ng panahon mo. And doon mo paniwalaan na isa lang ang focus ko dahil alam ko pwede dito ako maging successful. So pag sinamarize mo yan, yan yung 7 steps. Duplication. Now, bakit natin kailangan gawin yung 7 steps? Dahil ang susunod mong gagawin naman ay mag-promote. Bakit kailangan ma-promote? Tignan natin. Pag ikaw nakapagpa-save, sa fixed savings tayo ha, di ba meron tayong tinatawag na 5-year fixed savings program. Ito ay dinesign natin kahalintulad ng ginagawa ng mga insurance. Ang mga insurance, mapapansin ninyo, bibigyan ka ng savings program 5 years. 5 years mong babayaran. Yung sa IMG na Kaiser, 7 years, di ba?
na babayaran. Pero yun, may waiting period. 5 years to pay, 10 years to wait, or 10 years to pay, 10 years to wait. So, ganun di ba? Tama? Naintindihan ko yan kasi ako ay almost 10 years din po sa PhilAm. Okay? So, matagal-tagal din po tayo dyan. Sa co-op naman, kaya tayo nag-design ng ganung 5 years para mabigyan din natin ng opportunity yung mga taong kumita. Kasi yung first year na savings, ibinabalik din natin sa tao in the form of incentives. So, ganito yan. 5 years ka magsasave, pero walang waiting period. Kung nag-save ako ng 2016, pagdating ng 2021, matured na yan, withdrawable na yan. Okay, walang waiting period. Bakit? Bakit hindi tayo nag-i-impose ng waiting period? Hindi kailangan. Kasi from day 1 na pinasok mo yung savings sa co-op, pwede na natin i-utilize. Nagagamit na namin sa negosyo yan. Nakakaya na namin pakitain yan. Nakukuha nyo? So, pagdating ng 5 years yan, talagang sigurado tayo na wala na katalo-talo yan. Bakit ang insurance nangangailangan ng waiting period? Hindi kasi nila pwedeng gamitin ang pera mo sa negosyo. Baka hindi niyo po alam. Ang insurance, may pahay na sinusunod sa iyong mga pera. 60% na ipinasok mong savings sa insurance, sa mutual fund, yan ay kailangan gawin nilang liquid. Tawag nila dyan ay reserve fund. May rules yan, hindi sila pwedeng mag-violate. Sila ay well-monitor ng Insurance Commission. Okay? Tayo, walang nagmo-monitor sa akin na regulatory board. Hindi tayo sakop ng mga regulation ng financial industry. Bakit? Kooperatiba tayo. Ang may-ari mismo kasi, mga miyembro. Ikaw ang may-ari. Alam, may reklamo mo sarili mo. Diba? Sabi mo, nirereklamo ko ang Nutriwell. Diba? Parang sasabihin, nirereklamo ko ang sarili ko. Kasi tatanungin sa iyo sa kwarto, halimbawa, sino may-ari ng Nutriwell? Ako. Kasi nirereklamo mo? Ako. Di parang diba? Parang awkward naman, diba? Na nirereklamo mo sarili mo. Kaya ang tawag sa atin, proud ka may-ari. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangan magreklamo kasi may boses ka naman. May access ka, may boses ka, pwede kang makasama sa decision making. In fact, meron tayong once a year General Assembly na ang pwede lang naman umattend doon ay regular member. Kasi sila yung may tinatawag na voting power sa lahat ng decision making ng kooperatiba. So, i-schedule nyo kasi ang next General Assembly will happen April 6, 2017. Hindi na kayo mahirapan kasi Metro Manila naman ang venue natin. Right in Novotel Hotel in Cubao. Okay? Yan. Tapos, 20% dito ng pera ng insurance ay pwede nilang i-utilize sa real estate. Kaya, mapapansin mo, lagi sila may mga buildings. Walang insurance company na walang building. Sun Life, Opalife, PhilAm, lahat sila may building. Kasi allowed sila na ilagay yung portion ng pera. Ay, madali na sa kanila mag-building. For example, PhilAm. Aware ba kayo na ang PhilAm kada taon ay kayang kumulekta ng 5 billion pesos? O, dali na tayo ng building. Magkano 20% ng 5 billion? 1 billion. O, diba? Tapos yung natitirang 20% dito, yan lang ang pwede nilang i-reinvest sa mga tinatawag naming money market. Pwede nilang ilagay yung 20% ng pera sa mutual fund, stock market, so sa lahat ng pwedeng pakitain yung pera. Pero hindi nila pwede ilagay ang pera sa negosyo. Yun ang kaibahan natin. Kasi yung lahat na nakukolekta natin dito, yan din ang gagamitin natin sa pagbabalay ng water station, ng coffee shop. So automatically, yung pera mo pwede kumikita agad on a daily basis. Yan ang isang logic ng 5-year fixed savings. Now, dito sa 5 years fixed savings program, yung first year savings niyan,
ay i-utilize natin as in your incentive. For example, nag-save ka ng 1,000 per month. Magkano 1 year niyan? 12,000. Saan ka kikita? Sa 12,000. Ang tawag dyan ay annual savings. 1 year savings. Para madali, tinawag natin siyang APB. Ang tawag sa APB ay annual point value. Ang gatong mindset mo. Every time nag-X-curve ka, nag-JOS yan, ang kukumpitin mo agad is the APB. Ulit, nag-save siya ng 1,000 per month. Magkano annual value niya? 12,000. Nag-save siya ng 2,000 per month. Magkano annual value niya? 24. Nag-save siya ng 10,000 per month. Magkano annual value niya? 120. Ngayon, ano ang tamang pagpe-present ng X-curve? Pag nag-X-curve ka na, laging ganito sinasabi mo, di ba? Kailangan mo ng financial blueprint. Buti pa ang bahay, pag tinatayo may blueprint. Ang buhay, wala. Kaya ang bahay, bibihira ka nakakakita na nagko-collapse. Pero ang buhay, marami nagko-collapse. Diba? Kasi walang plano. Now, sa blueprint, ang misyon ng NutriWealth ay sinasabi natin para maging strong. Ang financial foundation mo, kailangan from no savings, magkaroon ng big saving. As you grow older, dapat ang pera mo pataas ng pataas. Kasi pag hindi tumaas ang savings, hindi rin bababa ang responsibilities. So nakikita natin ang prinsipyo ng pera. As your money increases, the responsibility will decrease. Tanong, pag pinakita mo na sa kanya, okay, maganda ba ang mission ng NutriWealth? Nagturuan ka mag-save? Maganda. Pero ano ang tamang paraan ng pagsasave? 10, 20, 70 is our ultimate rule in money. I call it the formula of success. Ang tawag natin dito, success formula. 10, 20, 70. 10% ng pera mo, if you are a Christian, we know that it goes to your tithes and offering to the church. Tama? Then 20% we use the principle of Joseph the Dreamer. 20% dapat ng gross income mo ay sinesave mo. This is the ideal. 70% lang dapat ang mapupunta sa expenses mo. Ngayon, wag mong gagawin na mauuna ang budgeting sa expenses bago ang savings. Magugulat ka, laging kulang. Diba? Dapat, pag na-deduct mo na itong 10-20, ang mentality mo, ang mentality ng pamilya mo, lahat na nasa paligid mo, kung anong matira, yun lang ang pagkakasyahin. Ngayon, financial consultant ka ng NutriWealth. Tanong mo sa kanya, magkano kita mo? Let's say, dito sa Hong Kong, you average 20,000 pesos per month. Let's say. O alam ko, mga 23, 24, di ba? So, 20 na lang muna tayo. Magkano ang 10% niyan? 2,000. Magkano ang 20% niyan? 4,000. Magkano ang 70% niyan? 14,000. Dapat, ito lang ang alam ng mga pamilya mo. Hindi pa pwedeng kung ano kailangan nila, lahat ibibigay mo. Dapat alam nila kung magkano lang ang pagkakasyahin. Kasi doon tayo nagkakaproblema eh. Diba? Kaya hindi... Ang problema, lahat ibibigay mo, tapos nawawala pa itong dalawang ito. Nawala na nga itong dalawang ito, kulang pa rin ito. E di patong-patong na. Wala na nga yung tithes, wala na nga yung savings, kulang pa rin yung expenses, nadagdagan pa ng utang.
O di patong-patong na, hindi na talaga kayo makakaalis dito sa Hong Kong, hindi na kayo makakauwi. Diba? So, eto na ngayon, naintindihan niya na. As a financial consultant, hindi mo sinasabi sa kanila na ang savings mo 1,000. Hindi ganoon. Dapat alam nila kung anong tamang savings. Ulit, ang tamang savings ay 20% ng kinikita mo. Pag sinabi mo sa kanya, o magkano 20% ng kinikita mo? 4,000 eh. O i-save mo na yung 4,000. Pag pumalag, alam mong may problema. Doon ka ngayon papasok as ang role mo ngayon doon ay financial consultant. Ikaw ang magpo-coach sa kanya. Dapat mong maintindihan bakit hindi mo kaya mag-save ng 20% ng gross income. Doon mo na malalaman na may utang at maraming gastos sa Pilipinas. Tama? Maraming pinapaaral, maraming binabayaran, may mga amortization ng bahay, amortization ng lupa, amortization ng mga sasakyan, and everything. At least alam mo. Halimbawa, sige, ang tanong mo sa kanya, hindi mo pala kaya mag-save ng 20%, hindi mo pala kaya save yung 4,000, o sige, magkano lang kaya mong i-save? Sabi niya, naku, kaya ko lang i-save mga 10% lang, 2,000 lang ang kaya kong i-save. Magkano ang balanse? 2,000. Dapat gawan niya ng paraan yan. Tandaan ninyo, pag hindi mo siya napasave ng 20% of the gross, hindi mo rin siya natutulungan. Dahil magkano lang yan. Kaya importante yung mga hawak niyong papel. Etong one page na to ay napaka-importante dahil kitang-kita sa calculator kung nagsasave siya ng 4,000 a month, dapat pagdating ng 10 taon, siya ay may 887,000 na. Ilan ang kilala niyo dito sa Hong Kong na after 10 years, walang 887,000? Diba? O, mismo kayo, diba? So, kailangan masolusyonan yan. So, kung nag-save ka ng 1,000 a month, at least after 10 years, meron kang 220,000. Kung nag-save ka ng 2,000, meron kang 443,000. So, nakikita nila yung future nila dito. Ngayon, yung kulang, susolusyonan mo yon. Tuturuan mo sila. Sasabihin mo, yung kulang na to, maraming programa ang NutriWealth, maraming proyekto para mapunan yan. So at least, naintindihan nyo na. Kung ako tatanungin, kahit anong gastos ng mga Pilipino rito sa Hong Kong, ang basa ko rito, ang minimum savings dapat dito hindi bababa ng 2,000 a month. Kahit pa paano, baka sakaling matulungan natin sila na magsimula. Hindi nyo dito ipupusang ang 1,000 naman para lang yan sa mga nasa Pilipinas na minimum wage earner. Pero kayong nagpakahirap na nga sa abroad, hindi pa pwede maliit. Diba? Huwag ganun kaliit. Okay. Malakumain na yung 1,000 dito, no? Hindi makakakumpara tayo sa inyo. So magko-compute tayo. Kaya ko sinabi sa inyo para makita ninyo ang computation. So dito tayo sa 2,000 naman, ta? Okay. Pag nag-JOS ka, ikaw ay tatawaging associate at ikaw ay entitled sa 20% ng savings. So, nag-save yung iyong kinausap ng 2,000 per month. Saan makikita? Sa 24,000 per year. Magkano ang 20% ng 24,000? 4,800. So, sa bawat kinakausap mo, ang kita mo 4,800, hindi ba malaking tulong sa iyo yun? Na meron kang plus 4,800? Ngayon, alam mo na ngayon, alam mo na ngayon. So, sabi natin kanina may deficit siya, kaya pala ang savings niya ay 2,000 a month lang dahil marami siyang gastos, maraming utang. Ngayon, kumikita ka ng additional 4,800. Masusolusyonan na ba yung 2,000 pa na kulang mo to complete the 20%? O diba? How good it is na nagturo ka lang ng savings,
nakatulong ka na sa kausap mo, natulungan mo pa yung sarili mo. Maganda ba yun? O di ba napakaganda ng ginagawa natin? Kaya dapat, habang nandito kayo, wala kayong sasayanging oras at panahon. At yan ay mga kausap mo lang sa Hong Kong. Eh, paano yung kamag-anak? Paano yung mga nasa Pilipinas? Na pwede namin kausapin at mapansave. Additional pa yun. Pero ito na ngayon, punta na tayo sa mga income dito. Ito ay pag-associate ka 20. Ano ngayon ang kahalagahan na ma-promote ka sa 30, sa 40, at sa 50? O, tignan natin. Simple computation. Kung 30%, pag 20%, magkano kita? 4.8. Pag 30%, magkano kita? 7.2. Ito sa isang kausap pa lang to ha. Isang tao lang na napasave mo. Sa 40%, magkano kita? 9.6. Sa 50%, magkano kita? 12,000. O sige. Yan ba ay kailangan pa na ikaw ay degree holder para yan maisip mo? Saan mas gusto mong, ano mas gusto mong kita? 4, 8 or 12? O, kita mo, di ba? O, di, ngayon, doon ang ibig sabihin na hindi pa pwedeng associate ka lang. You need to go to 30, 40, at 50. Paano ka ngayon makakarating sa ganyan? Pag ikaw, yung ginawa mo yung step 1 to 3 natin, dito ka lang mag-focus sa step 1 to 3. X-curve, follow up, JOS. X-curve, follow up, JOS. X-curve, follow up, JOS. Diba dapat mapanaginipan mo yan? Okay, huwag ka na madahadal pa, baka mawala yung JOS. X-curve, X-curve, follow up, JOS. X-curve, follow up, JOS. X-curve, follow up, JOS. Dahil pag natatapos yung 1 to 3 na yan, pera yan eh. Every time natatapos mo yung 1 to 3, pera yan. Walang kawala yan. At yan lahat ang magdadala sa iyo sa mga pangarap mo. Makikita niyo mamaya, nandyan lahat yan. So, simulan natin. Pag naka 10x curve ka, 10x curve sa bawat linggo, alam niyo ba kung anong batting average niyan? Kasi numbers game tayo, di ba? Sa bawat 10x curve per week, ang pinaka-worst, pinaka-worst na scenario dyan, may isang JOS. Isa. Pag wala kang isa, may problema na yun. Kawawa ka naman. 10 kinausap mo, ni isa wala naniwala sa'yo, di ba? Parang gano'n yun eh. Ano ba naman? May sabihin, kaaway mo ba lahat ng mga tao dito? So, from 10x curve, ang pinaka-minimum, at least sana may isa. Pero, based sa aming experience sa Pilipinas, sa 10x curve, ang average, 3. Yes. Lalong-lalo na, alam niyo dito sa Hong Kong, bibihira sa inyo ang magsasabi na, uy, hindi ayoko yan, hindi maganda yan. Bibihira. Karamihan nakakausapin din dito, sabi, uy, yan ang hinahanap ko, yan ang kailangan ko. So, yung iba dyan, hindi pa lang, wala pa sigurong pera, hindi pa ready, pero hindi ka makakarinig na i-reject ka. Yung iba dyan, sasabihin, o sige, next month, mag-join ako, or next 2 months, or next quarter, kasi marami pa ang binabayaran. Pero at least alam mo ang direksyon. Sa Pilipinas kasi ganito. Sa Pilipinas, uy, ang ganda. O mag-member ka na, ay, wala akong trabaho. Wala akong pambayad, wala akong pera. Eh dito, wala namang sasabi sa'yo na wala sa'yo trabaho, ba't ka nandito, di ba? So, ibig sabihin, lahat nakakausapin mo dito, capable mag-save. Eh, 200,000 yan na OFW rito. Napakadami niyan. Eh, ilan lang naman ang kakailanganin mo para makarating sa 50%? So, tingnan nyo, 3. Pero alam nyo ba, ang pinaka-goal mo sa bawat 10 ang mag-JOS, 7. Yan ang pinaka-ideal. Anong epekto kung nakakaisa ka? Kung nakakaisa ka, kada linggo, di ba, 1 per week yan ha, per week. Kung nakakaisa ka kada linggo, ang income mo dyan ay ito, 4,8 times 3. 14,4 per month. Kung nakakaisa ka per week. O di ba ang gandang income?
At nag-i-spend ka lang dyan ng almost 3 hours kada linggo. O, di ba? Mag-i-extern ka lang. Eh kung nasa 30% ka na, at nakakaisa ka rin kada linggo, ilan yan? Hindi pala yan ano? Hindi yan 14.4. Kasi 4.8 times 4 yan. Times 4. That is 19.2. Malaki pa. Malapit na doon sa sweldo mo, ha? 10 extra per week. Kung 30% ka na, ita-times mo rin ito by 4. 28.8. Naku, hindi sarap pala mag 30%. Total, kung nakakaisa ka rin kada linggo. Kung naka 40% ka na, ilan na yan? 0, 0, 24, carry 2, 38, 4. Pwede na? Part-time lang yan. Pag dito, 48,000. Pwede na? Pwede na. Hindi nakakahinga yung iba. Hindi na kayo. Pwede huminga. Yan ay, remember, 1 JOS per week. Punta kaya tayo dun sa totoong resulta niya talaga. Yung tatlo. Kasi totoo lang, sa ganda ng X-curve, tatlo talaga dapat ang resulta mo kada linggo. So kung tatlo yan, edi times ko na to by 3. So ang pwede mo na palang kitain, kung tatlo ay 57,600. Pwede na? Pwede na. Uuwi ka na dyan. Wag muna. Rekrutin mo muna lahat ng narito sa Hong Kong. Kasi nandito market mo eh. Kung nasa 30% ka na, 86,400 na. Ang savings lang naman ang pinapasok sa iyo ay 2,000 per month. These are real numbers. Hindi yan too good to be true. Konting tao lang yan. Konting tao lang kinakausap mo dyan. Times 3. Kasi kaya times 3, tatlo na kasi nako-close mo kada linggo. So 0, 0, 12, carry 1, 25, carry 2, naku po, 115,200 na. Diba? Eh kung nasa 50% ka na sana, 24, carry 2, 144. Kaya nung sila Sister Edith, yung ating GM, nasa Dubai sila nung almost ilang taon, ilang araw, 2 weeks sila sa Dubai, ano? Si Dr. Christie, yung, anong yung ba si Dr. Pinsan? Yung pinsan ni Madam, hindi yung nagko-compute ng komisyon. Alam niyo naman, bakit mayaman na kasi, hindi na. Pero hindi talaga siya masyado nagko-compute. Kaya lang, sa Dubai kasi, naka-close siya ng 2 tao. At ang isiname, 10,000 a month. Eh, 50% na siya. At ang binayad sa kanya, annual, 1 year. 120,000. Eh, di 50% siya doon. Napilitan siya mag-compute. Isang tao, kumita siya ng 60. Eh, 2 yung nagpasok ng 10,000 naman. Hindi siya mapakalikakaw compute doon. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Kasi nandun ako nung last 4 days nila. Maghapon siya doon, nagko-compute. Sabi niya, kukumpitin ko na lahat ng mga pinapasok. Hindi niya masyado kasing concern yung mga commission. Nagulat siya lang. Kasi sa Dubai, lalo na nang tinuro ko, sabi ko, huwag na mag-i-present yung presentation na. Sabi, mag-member ka na sa Nutrilon, 5-5 kasi minimum 1. Hindi ganun ang pagtatanong. Ang pagtatanong is, magkano sweldo mo, magkano 20% yan. Pag hindi mo kaya i-save yung 20%, alamin ko yung problema mo, tutulungan kita. Remember, you are a financial coach. You are a financial mentor. Okay? Kailangan solusyonan mo yung problema niya sa pera. So nakikita natin to. Doon muna tayo sa 3. 3 kada linggo. Huwag na muna sa 7. Baka malula na kayo. Kasi ito, 157,600 na lang. Kahit associate ka pa lang eh. Ngayon, tignan natin yung structure nyo. Paano kayo pupunta from 20 to 30? Ito na siya ngayon. Kung titignan nyo yung organization na mabubuo nyo,
Again, ano yung 1 to 3? X curve, follow up, JOS. So kung nakaka 10X curve ka sa isang linggo, most likely meron kang 3 na JOS kada linggo. So kung may 3 kang JOS, eto ka, associate ka ngayon. Tapos, 3 JOS, edi ito ngayon yung mga recruit mo. 1, 2, 3, first week. 1, 2, 3, second week. 1, 2, 3, third week. 3, 6, tapos 1, 2, 3, 1 month. Nakakasunod ba kayo? 1 month yan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So meron kang 12 na JOS in 1 month. Lahat yan, syempre mag-a-associate. Let's say lahat yan ay nagpasok ng 2,000 per month. So ilang APB? Ilang APB siya? 24,000. Eh 12 yan. Times 12. Ilang points mo? Multiply natin. 24,000 times 12. Kung ako sa inyo dito, i-practice nyo ang average savings, 2,000 a month. Para madali ang promotion nyo. 24,000 times 12, 288,000 ang total annual point value mo. Remember, plus yung sarili mong savings. Tandaan mo, nag-save ka rin, di ba? Sa'yo pa rin counted yan. So, plus 24,000, ang total na pumasok sa'yo, 312. Remember, savings mo at savings ng lahat ng recruit mo, counted sa'yo. Points mo yon. Ngayon, ano ang requirement? Ano ang requirement para maging 30%? Ilang APB? 250. Pasok ba? Pasok! Eh samantalang yung 250 na yan, 90 days challenge. Eh itong 312, 30 days lang. Di pasok. Pasok sa banga. Di ba? O di ngayon, 30% ka na, promoted ka na. Paano mo ipopromote ang sarili mo? Walang magpo-promote sa'yo kundi sarili mo rin. Total, ikaw ang owner. Yan ay gagamitin mo yung form natin na Promote Me Worksheet. Lahat na napasave mo, isusulat mo yung pangalan dito, kailan sila nag-save, magkano yung amount, ilan yung APB, ilan yung total. Siyempre, pag nakarating siya dito sa number 12, sasama mo yung sarili mo. Pagdating ng number 13, yung total APB lalabas na 312. Uy, naku, 312. Eh di sasubmit mo yung form sa office. I-scan mo yan, isasubmit mo sa office, at sasabihin mo, oy, promote mo ako. 8 na ako, 30% na ako. Walang magmo-monitor niya kundi kayo din. Negosyo mo to, ikaw ang may-ari, ikaw ang owner, ikaw dapat ang responsable sa promotion mo. Okay? So nakikita niyo na ngayon. So, ang next goal mo, so 30 ka na. Ang next goal mo is mag-40. Dito sa 12 ito, mag-a-identify ka lang ng 4 na i-duplicate ka. 4 lang. At hindi mo na nga iisipin yung 40, dito ka na mag-jump sa 50. Let's say dito, etong isa mo, kasi ganito yan eh. Pwedeng 12 ang napasave mo. Pero hindi lahat yan mapapawork mo. Kaya mas marami sa atin na nagsisave kesa ang nag-X curve. Ganun talaga. Kasi yung iba, walang time, yung iba busy, o yung iba naman ayaw nila. Marami kami napapasave pero ayaw nila yung nag-explain na ganyan. Huwag mong pilitin. Kasi ang goal mo naman sa kanya is papasave. Normally, ang mag-X curve lang dyan, yung makikita yung opportunity ng additional income. At dito sa Hong Kong, hindi problema yan. Eh dito nga lahat sinasalihan nyo eh, di ba? So makikita nyo, halos lahat. Kumbaga sa sa inyo kasi talagang pag nag-toss coin kayo, kung 10 yung opportunity, 10 rin yung toss coin, dahil gusto mo lahat, iniisip mo kung saan ka swerte, doon ka. Ganun kayo mag-isip, di ba?
Kaya kung sa racket at racket lang, talagang dito sa Hong Kong, madali. Madali talaga kasi gusto niya talaga kumita. Let's say na lang, o ganito na lang ang gagawin natin. Sa 12 na pa-join mo, 4 lang ang nagtrabaho. 4 lang. O, bawa to si A, si B, si C, si D. Okay na yan. Ang gagawin mo lang, pilitin mo lang na meron kang 4 na iduduplicate ka. Bakit? Mahirap din kasi trabahuhin na mag-isa ka lang. Pahihirapan ka. Kasi lahat ng mga requirements natin sa water station, sa coffee shop, nasa APB. So pag mag-isa ka lang, hindi ganun kadali para mag-accumulate ng malaking points. Pero kung halimbawa itong si A, si B, si C, si D, anong goal ni A, B, C, D? Gusto ba nila na 20% lang din sila? O gusto rin nila ma-promote sa 30? Siyempre gusto. So si A, gusto rin niya ma-promote sa 30, so kailangan niya mag-accumulate ng 250. Si B, ganun din. Si C, ganun din. Si D, 250 rin. 1, 2, 3, 4. 4 lang ang nagtrabaho sa'yo. Na-promote sa 30%. Anong total nitong 4 na to? 1 million. Ano ka na? 50%. Kita niyo po? 4 lang. 4 lang na gagawin din nila yung X-curve follow-up JOS. X-curve follow-up JOS. At yan ay hindi nga lang basta 250 yan eh. Kung masundan din nila yung ginagawa mo na 3 JOS every week, mas malaki pa yan. Diba? Ngayon, walang limitation yan. Kasi tandaan natin, first 30 days yan. Eh dun sa next 30 days, wala na ba mag-join sa'yo? Kung magte-10x curve ka lang magte-10x curve? O baka naman sa second week, sa second month, ay may madagdag pa sa'yo ng 6. Eh di 18 na yan. Sa third month, may madagdag na 5. Eh di 23 na yan. So there is a chance that it will grow drastically, it will multiply. Kaya lang, kahit sa dami na napapasave mo kada buwan, mauubos at mauubos ang sarili mong prospect list. Tama? Kaya importante, bago pa maubos, yung 200 names mo na yan, yung top 25 na yan, dapat may magtrabaho ka ng tao. May mapa-join ka na yung prospect naman niya ang aasikasuhin mo. Para may duplication tayo. Okay? So dito nakita mo, chances are, nag 1 million ka na. So 50% ka na. So eto na ngayon yan. So dito natin sinasabi na you can build 1 million in 60 days. First, sa first 30 days mo, nag-288, di ba? Nag-3, wag mo na isama kasi yung savings mo, yung sarili mong savings, hindi yan sa'yo mapupunta. Hindi ikaw ang kikita dyan. Yan ang kikita dyan, yung sponsor mo. Yan naman ay pagpapasalamat na dinala ka sa Nutriwell. Total, isang beses ka lang mag-give up ng income, pero lahat din ng tao sa ilalim mo, ibibigay din nila sa iyo yung first income nila. Okay ba yun? So, sa first month, nag-288 ka. Magkano kinita mo sa 288? Kumpitin natin, 288,000. So, dun sa 288,000 na yan, ilang percent ka? 20. So, kumita ka dito ng 57,600 pesos. Okay? Ngayon, dun sa susunod naman, yung 4 naman na nagwo-work sa'yo, di ba? Yung 4 naman, ang kumita na magwa 1M sila. Dito sa 1M na to, ang average income mo dyan is 10%. Bakit? 30 ka, 20 sila. 30 minus 20, 10. So, kikita ka naman dyan ng almost 100,000. So, ang total kinita mo na 157,600. So, ang next goal naman, actually pwede nga mangyari to on just 2 weeks lang. Pag sinunod mo yung sistema, within 2 weeks, kasi
within the first month, nagwo-work na itong apat na to. So on the 6 weeks, okay na yan. On the 7th, 8th week, pwedeng itong apat na to, sila naman ang mag-1M. Nakukuha nyo? Sila naman ang magwa-1M kasi gusto rin nila mag-50%. So pag sila naman ang nag-1M, 4 million na yan. Ang average commission mo naman dyan is 25%. So 25% ng 3 million naman ang iyong income. 1 million. 750 ang income mo sa apat. So magkano na total niyan? That's 907,600. 900,000, dun lang yan sa apat na inaalagaan mo, tinuturuan mo. Pero ang dami-dami mong pinasok. So there is a chance na ang dami-dami pang nakakasave, there's a chance that you will earn 1 million pesos. Kaya kita mo dito, nakikita natin dito, first, pag nag 1 million ka, ang income mo is 100,000 to 200,000. Pag na-build mo yung apat, kaya meron tayong tinatawag na 4 Pillars Club. Kaya magugulat kayo sa mga picture, nakaganon lahat. Si Duterte nga, nagpo-4 pillars yan eh. Pansinin niya, lagi nakaganon. O diba, sa nag-message siya, nakaganon lagi. 4 pillars yun. Dito nga lang. Diba? So, 4 Pillars Club yan. Bakit? Kasi yung 4 pillars ang ginagamit natin, okay, sa pag-build. Ayan siya. We call it the 4 pillars of success. We call it NutriWealth Cornerstone. Kaya yung last natin na team building, makikita nyo, Christ alone, NutriWealth Cornerstone. Because when you build something, it has to be built with a strong foundation. Very important. So we use the 4 pillars to build our business. Ano yung 4 pillars? Number 1, ownership. Say ownership. ownership. Dahil kayo ay proud ka may-ari, you know that we have a purpose, we have a mission that lasts forever. Number 2, independence. Hindi tayo nakapokus sa products. So hindi tayo nagko-compete sa product. We are solution provider. Pag kinakausap mo yung tao, ang sinisigurado mo, masolusyonan yung savings niya. Yun lang. Wala kang kinokompetensya product and anything. We don't do business to shareholders. We provide service. Kapalit ng savings mo, serbisyo. Tinatayo ko yung water station na yan para mag-provide ng service sa mga shareholders. Freedom to build. We build a financial foundation for shareholders, financial blueprint towards financial breakthrough. And number 4 is very important. Tanggapin nyo na sa sarili nyo na hindi nyo kayang yumaman mag-isa. We need everybody's help. Kaya meron tayong sinisigaw lagi sa NutriWealth, 1 team, 1 vision, 1 system. Dito sa NutriWealth, tulungan. Halimbawa, ikaw ay may kamag-anak sa Mindanao, ibigay niyo lang yung pangalan nila sa amin, kami ang bahalang pumausap sa kanila. O di ang saya, di ba? Hindi ka masyado magpapagod. Baka kasi, siyempre, ikaw, iniisip mo, baka hindi mo rin ma-explain mabuti. E di mabuti ngayon. Kahit saan lupalop ng Pilipinas, may pupunta dyan sa kamag-anak mo. Kahit saan. Nakakarating nga kami hanggang Cotabato eh. Napakalayo na nun, di ba? So, ibig sabihin, tulungan tayo dito. Bakit? Paano natin nagagawa yun? Pag may inutusan ka sa Pilipinas, hindi libre yun. Meron tayong tinatawag na referral system. Pag kinausap ko yung kamag-anak mo at napasave ko, hati tayo sa income. Tawag doon ay match up o referral. Pero yun ay limitado lang sa kinausap ko. Halimbawa, siya ang kinausap ko, no? Nirefer mo siya sa akin. Siyempre, diba, taga Mindanao siya. Tapos, ikaw ay taga Metro Manila. Ako taga Mindanao. Pupunta ka ba sa kanya? O ako na lang ang pupunta sa kanya? Eh kung Metro Manila ka, di mag-airfare ka pa, hindi naman pala mag-join. Eh ako at least nasa Mindanao na ako, pupunta ako sa kanya, eh nag-join. Noong nag-join siya, hati tayo sa income. Okay? Pero limitado na rin sa kanya.
Halimbawa siya naman ay na-recruit niya to, napasave niya to, napasave niya to, napasave niya yon, napasave niya yung apat. Sino ang kikita sa apat? Siya at ikaw. Ako, hindi na. Nakuha nyo? Yung aking match up, yung referral income ko ay limitado lang sa kinausap ko. Pero yung mga ibang mapapasave niya, tapos na yon. Eh dyan sa'yo, paano kung yung pinirefer mo ay nag-4 pillars? Eh diyan sa'yo no. Wala kang ka-effort. Lalabas tayo na passive income. Eh dito, yun ang sinasabi natin na kailangan nyo maintindihan. Wala ditong kompetensya. Baka iniisip mo kasi, pag inirefer mo sa kanya itong taon to, eh, baka sa kanya mapunta. Hindi, walang ganun dito. Meron tayong referral system dito kung sino nag-sponsor. Okay, tapos pinakausap yun, credited yun ng computer sa iyo. Paliwanag po ba? Kaya huwag kayo manatakot mag-refer na makakakilala sa Pilipinas. Basta kayo ang nag-refer, sa inyo yung credited. Okay? So lahat ngayon, mapapansin nyo, lahat ng mga requirements, nakasalalay sa ATB. So, ang goal natin in the next stream, bago magtapos ang 2016, kung mapapansin ninyo, marami nagra-run dyan. Paano nalalaman? Kaya nga, dapat starting, pag-alis namin, pagbalik namin ng Pilipinas, isa sa goal ninyo ay makasama na kayo sa reporting. Mapapansin nyo din sa reporting natin, ito yung walang Hong Kong pa, di ba? Ito yung mga nagre-report natin everyday. Kasi everyday ang pagre-report dito. Ang nire-report dito ay ilan ang nag-JOS. So, halimbawa, Pampanga. Pag mula September 1 to 30, meron silang 43 na nag-member, 64 na nag-save. So yung nasa kanan kasi, yan yung JOS. Pero nasa kanan, ito yung nag-save. Ito naman yung nag-member sa kaliwa. Tapos yung nagdadagdag ng share capital, ina-add din natin siya. Tapos ito naman yung mga na-promote na sa 30%. Ito yung na-promote sa 40%. Ito yung na-promote sa 50%. So far, meron tayong 114 promoted to 30%. 4 na-promoted sa 40% at 8 na-promoted sa 50%. So kung titignan niyo yung ATV niya, ang nagre-report sa atin ngayon ay 2, 4, 6, 8, 9. Pampanga, UAE, Metro Manila, Baguio, Batangas, La Union, Singapore, Ilocos Norte, Cotabato. So we are expecting na dapat, starting today, okay, makasama na yung Hong Kong. So kaya lang kayo hindi pa kasi nakakasama dyan kasi ngayon lang din naman in-explain sa inyo mabuti yung ATV. So kayo, pwede na kayo makakomplete dyan. Okay? So basta nagpasok ng isa at nag-save ng 2,000, 24,000 ATV yun. Eh ngayon, ilang tayo dito? Almost 35 tayo dito. Pagpasok lang pala kayo ng tigi-tigisa, diba? Yung bawat isa sa inyo, nagpasok ng tigi-tigisa, 35 times 24,000, 840. Eh di ko nagawa yun, number 2 agad kayo. O di ba? So nakikita nyo, masaya madali lang siya, di ba? So dito natin mine-measure. Dahil hindi nyo alam, importante sa atin kasi yung pasok ng pera. Dahil dyan din ang gagamitin natin para makabuild tayo ng maraming project. Isipin nyo, magmula January 1 hanggang September 30, ang total na natin na papasave ay 1,934. Yan ay total na sa 26.8 million pesos. Okay? So kaya, dito natin makikita, pag yung Hong Kong dyan ay nagre-report na at dumadami yung savings, pwede natin i-assign yung, parang paluwagan style. Kasi ganito ang paluwagan eh. Halimbawa, gusto mong bumili ng flat screen TV. Tapos yung flat screen TV na bibili mo ay 30,000 pesos. Eh, ang pera mo pala ngayon ay 2,000. Pwede ka bang pumunta sa SM at sabihin mo na, gusto ko yung flat screen TV na yan, magkano yan?
30,000. Hindi, may 2,000 ako dito, bigay mo sa akin yan. Pwede ba yun? Hindi. Ang tanong, kailan mo pa mabubuo yung 30,000? Ang ganda ng konsepto ng paluwagan. Kaya lang, sa dulo, naging pasikipan na, di ba? Dahil na hirap na yung mga tao, bababae kada buwan. Kasi ang gagawin ko, instead na buuin ko yung 30,000, maghahanap ako ng 15 tao na may 2,000. Kasi 15 person times 2,000, 30,000. At ang nangyayari, bunutan na lang. Kung sino unang magbunot, sa kanya yung unang flat screen. E di kada buwan, meron nakaka-receive ng flat screen TV. So in just few months, lahat kayo may flat screen TV. So ganun din. Hindi natin iintayin na magkaroon ka ng pera para magkaroon ng water station. Yung savings nyo rin ang magdidetermine kung sino ang mauuna. Kung sino ang pinaka-aggressive, kung sino yung achiever dito, pwede i-assign sa kanya. Hanggang bawat isa sa inyo. Kasi ako naniniwala, water station lang kaya na namin kayo for good eh. Water station lang. Isa yan sa pinaka-goal natin. Ngayon, tayo naman, pwede namin i-advance yan. Hindi kasi loans ang tawag natin sa NutriWell. Ayaw kasi natin ng loan. Pag loan kasi, mamumroblema ka pa na bayad. May interest pa, hindi na loan. Ang tawag namin, advance incentive. Ang collateral namin tao, i-measure namin yung galaw mo. Nakaka-10x curve ka ba per week? Titignan namin yung consistency mo sa pag-x curve, number 1. Number 2, ilan na napapa-JOS mo? Kung nakikita namin yung average JOS mo every week, then pwede na namin i-advance sa yung water station. Tapos, ang gagawin mo, ang pagpupuno mo na lang ng water station, yung savings na ipinapasok mo sa co-op. Mamaya, malalaman nyo kung bakit gano'n. Kasi dito nyo makikita na lahat ng pinamimili natin sa co-op ay nakasalalay sa tinatawag nating APB. Lahat ng accumulated na savings, lahat ng savings na pumapasok, pag tinotal natin yan, at nag-500,000 APB in 90 days, meron ka, dito sa 500,000 APB, kumita ka dito ng 75,000 to 100,000 pesos. Grabe, no? Kumita ka na ng 75,000, may libre ka pang either. Mamimili ka dito, either laptop, iPhone 6 Plus, or iPad Air. Ang dami nang naka-avail niyan. Karamihan na nakaka-avail sa amin yan, mga OFW from Singapore and UAE. Ang ginagawa nila, pinapakuha nila sa mga kamag-anak nila, ina-assign nila sa anak nila, sa asawa nila, o sa kung kanino. So that's the first goal. Halimbawa, gusto mo, mag-install kami ng solar energy sa bahay mo, libre. 2 million APB na accumulated. Ang i-install sa iyo ay 1.5 kilowatts na solar energy. Ano ibig sabihin ng 1.5 kilowatts? Kahit aircon sa gabi, kayang patakbuhin. Wala ka nang babayaran ng kuryente kada buwan. Okay? Ang programa namin dyan, yung matitipid mo sa kuryente, idagdag mo sa savings mo sa NutriWell. Gusto niyo ba ng brand new car? Pag naka 4 million APB ka, ang tanong, magkano kinita mo sa 4 million? 750,000 to 1 million pesos. Kumita ka na ng 1 million, may sasakyan ka pa. Naka-base ang 4 million na yan sa kotse. Pag gusto mo ng SUV, doon natin ina-adjust yung APB. Kaya ang tanong dyan kasi, para maka 1 million ka, ilan ang pasisaving mo din sa Hong Kong? Kumpitin natin. Kung ang average savings ay 24,000, 1 million divided by 1 million divided by 24,000, 40 na tao. Hindi mo naman personal yon kasi yung apat mo kung nag-work din, edi sa'yo yung siguro yung first 5, tapos sa kanya yung susunod na next 5.
O di at least magdi-distribute siya. Ang total, makaka 1 million ka dyan pag may 40 na nag-save. O diba? So ibig sabihin, may kotse ka, 150 lang yung nag-save. 150 person, 200,000 ang OFW rito. E di ang liit-liit lang ng percentage na kakabulin mo. Eh kesa ano gusto mo? Eh, ngayon, pag pumupunta ka sa Central kada linggo, okay, ang naiisip mo yung kotse. Para lahat kinakausap mo, nagsisave ka ba? Mag-save ka na. Nagsisave ka ba? Hindi. Okay, so naman ang pinag-chichismis mo palagi, di ba? Kung ano-ano pinag-uusapan nyo, walang pamulha. Ngayon, ang lumalabas sa mata mo talaga, peso sign. At nakikita talaga nila, kotse, nakadrawing sa mata mo. Di ba? So, yan ang gagawin nyo talaga. Kailangan i-maximize yung every Sunday nyo at bigyan nyo ng kabuluhan at para talaga mapabilis ang pag-uwi nyo. Now, nakita ni water station, 4 million ATV. Pwedeng ito one team. Itong buong Hong Kong, isang buong team. Pag nabuo natin yung 4 million collective effort ng lahat, pwede natin i-assign yan. Pwede kayo magbunutan, pwede rapon, pwede kung sino pinaka-top notcher, sa kanya i-assign. So, ibig sabihin, walang kompetensya, hindi kailangan na habulin mo agad yung 4 million. Pwede ang gawin natin, collective effort muna. Kasi pagsasama-samahin naman yung points ninyo. Di ba? So, importante yan. Pati yung ating livestock, ganun din. Kailangan maka 50% ka para ma-qualify ka sa livestock contract farming. Ganun din yung coffee shop. Kaya, napaka-importante, number 1, importante na ikaw muna ang mag-4 pillars. Mag-4 pillars club ka. Pag nag-4 pillars club ka, ikaw ay makakatanggap ng special jacket na may nakalagay dito ng 4 pillars at ikaw ay bibigyan ng 4 pillars pin. Yan ay i-award namin sa Dahilayan sa December 9. Lahat ng qualifier. Okay? So pag nag-4 pillars ka, yung 4 na nasa ilalim mo, ang goal mo ay tulungan mo rin sila mag 4 pillars. Kasi pag yung 4 na yan, nag 4 pillars, ano ibig sabihin yan? 4 million APV. Tumulong ka lang ng 4 na tao, may coffee shop ka na? May magbibigay ba sa'yo ng ganyang klaseng tsansa? O diba? E di mas mabuti nang hanapin mo yung 4 na tao. Mas may chance ka dyan kaysa sa loto. Diba? Eh, kahit anong taya mo doon sa mga loto, baka hindi ka tumama eh. At least, hanapin na lang yung 4 na yun. Diba? Tinitignan mo, baka itong tao ito, mag-4 figures to eh. Sa katutulungan ka, lalong-lalo, importante ma-involve yung mga anak ninyo, yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. Papuntahan nyo sa amin yan. Okay? Katulad ni Adele, wala siya dito, kahapon, nandito siya eh. Pumunta nga ako sa bahay niya mismo eh, sa Talisay, no? Talisay, sa Bacolod. O, sige niya, pumunta ako sa bahay niya. Yung palang asawa niya, nanguhuli ng alimasag, hinahinan ako napakarami alimasag. Tapos papunta kami airport naman, sabi sa alimasag na yan. Diba? Pero nakita ko yung bahay niya, nasa loob ng isang subdivision. Sabi ko, itong harap ng bahay mo na to, pwede na agad tulagyan ng water station. O, diba? So, makikita mo, at least nagkakaroon, binibigyan mo ng pag-asa yung pamilya na pwede silang umangat in the near future. Diba? So, yun yung, kailangan makita niyo yung mission natin, napakaganda ng mission natin. Kasi ang mission natin, binibigyan mo ng kahulugan yung buhay ng mga tao. Dahil naniniwala ako, ang negosyo, hindi puro kitaan. Kasi pag ang negosyo, puro kitaan, wala. Puro pera lang ang nasa isip mo. Mas maganda ang negosyo, nakatuon sa purpose mo sa buhay. Ang sarap-sarap kaya na nakakatulong ka, okay, dahil nakakatulong ka, natutulungan mo rin yung sarili mo. Kung baga nagiging secondary na lang yung pagkita. Dahil ang maganda sa NutriWealth, pag nag-focus ka sa mission, kahit galit ka pa sa pera, sigurado, ang kasunod niya, commission. When you do the mission well,
the commission really follows, whether you like it or not. So, hindi mo kailangan problemahin ng pera. Ang problemahin mo, kung makaka-X-curve ka every week. Eh, sinubukan to, di ba? Nung nandito kami ng July 30, noong July 30, 31 at August 1, nandito ang NutriWell. Ilang delegation? 80? Grabe, ang hirap pala magbitbit ng 80 sa airport, di ba? Talaga, pag may meron isa, nawawala. Ako, nasa na yung isa, nasa na. Di ba? So, isipin mo, yung 80 na yon, okay na, doon namin introduce lahat yung mga programa natin din sa co-op. Yung 80 na yon, kaya yung nakarating ng Hong Kong, may qualification yon. May qualification yun na ilang APD para sila maging all expenses paid. Diba? So, yan ang kailangan nilang i-focus. I-focus nila yung at ang ginawa ng mga delegates na yon, nung Sunday, may Sunday yon. Hindi sila nagpunta dun sa mga, after namin ng seminar, hindi na sila namasyal. Ano yung ginawa? Nagpunta ng Central. Nagpunta sila ng Central at kinausap yung mga tao nakaupo doon, nag-excurve sila doon. At naka-recruit sila doon. Alam niyo naman ang mga Pilipino sa mga ganitong bansa, di ba? Pag Pilipino kumausap sa iyo, hindi mo i-islabin niya, ikukunti na nga lang kayo dito. Kukunti na nga lang kayo nag-uusap-usap dito, i-islabin mo ba yan? Eh, tuwan-tuwa ka pag may kausap kang Pilipino, di ba? Kabayan! So, ang sarap makipag-usap. Hindi, ang sarap din makipag-usap kung ang dala mo sa kamay mo ay solusyon. Susolusyonan mo ang problema niya. Ang dami rito involved sa networking. Eh, ilang beses kayo nag-meeting, ilang beses kayo nagkikita-kita, di ba? Ang sarap ipasok ng NutriWell. Na isasabihin mo lang sa kanya, oh, okay lang yung ginagawa mo, sige, kung saan ka masaya, tuloy mo lang yan. Pero pag kumita ka, yung percentage is save mo sa co-op. O, di nakatulong ka pa ulit. Dahil sa ayon sa gusto mo, commission basis pa rin yan. Diba? Nag-aim global ka. Commission basis pa rin yan. Ang ibig sabihin ng commission basis, kung hindi ka naka-recruit, wala ka rin kita. E di habang kumikita ka, dapat may natatabi ka. Kasi may kasabihan tayo na pag may sinuksok, may madudukot. So kung wala kang savings at nagka-problema ka, wala kang dudukutin. Dudukot ka sa iba, kaya magkakautang na. O, diba? So, naintindihan niyo po ba ang importance nito? Nakikita niyo ng mabuti. Wala muna kayong iisipin. Huwag mo na isipin yung 4 million. Ako, 4 million. Hindi pa kaya ako nakaka-100,000. Huwag mo na isipin. Isipin niyo muna is kung paano kayo makaka-10x curve kada linggo. Okay? Tapos, house and lot to, 8 million APB. Nakikita niyo naman, di ba? Lahat na ng pangarap ninyo sa buhay. Lahat na. Ayan na. Lahat. Kumita, mag-travel, gadgets. Meron kami isang tinutulungan sa Baguio dahil nagka-problema sila sa M-Goldex kasi taga-kolekta. Kasi siya hinabol. Siya kaya nag-problema, siya ang bumagsak ang kanyang wala. Talagang bankrupt sila. Nagdemanda. Tatlo nagdemandahan pa yun. 3 anak. O sa mukha rin ng tuition fee nun. Niran niya yung APB. Kami nagbayad ng tuition fee ng 3 anak niya. Eh yung asawa pala niya, may requirement, nagtatrabaho asawa niya sa Sky Cable. Nagbabahay-bahay para i-promote yung Sky Cable sa bahay-bahay. Yung pala naman, ang requirements niya sa isang araw ay I think 100 na bahay sa isang area, sa isang araw. So, ngayon, nakita niya itong ginagawa natin, nag-X-curve. Ngayon, pag nagbibigay siya ng flyers, kasama X-curve. O, di ba ang saya? Kaya pansinin niyo doon sa Facebook, hanapin niyo yung JP de la Cruz, ang dami-dami niya ina-X-curve ngayon. Di ba, kilala mo ba yan? Si JP, asawa ni Merin. Kasama ni Merin. So, nakita niyo yung mga tao na yan, taga Baguio yan. Pero bago pa nung kami nag-iintroduce ng co-op, alam na namin nag-M-Goldex siya. Pinaliwanag ko na rin yan. Ako naman, tagapaliwanag lang. Pero hindi na namin matututukan kung tutuloy mo yan o hindi. Kasi, pag investment kasi, choice mo yan. Dito rin naman sa Hong Kong nangyari yan. Di ba?
Kaya tayo marami mga members dito nagkakawalaan kasi nga na-recruit dyan sa M-Goldex na yan. Eh nagkabaon-baon sa utang. Bago pa in-introduce yung M-Goldex, nung nandun pa yung office natin sa Wanchay, no? May office tayo doon, nakishare tayo. Sineminar ko pa lahat ng mga taong yon. Ipinaliwanag ko pa ng financial literacy na to. Pero, mas attracted sila dun sa kitaan, diba? They jump into it. So kung mapapansin mo, yung mga yung negosyo na yun, mawala na lahat. Pero NutriWell still here. So dito niyo makikita kung gaano ka long term yung ginagawa natin. Napakaganda ng ating misyon. Lalo-lalo na ngayon na unti-unti tayo nare-recognize ng gobyerno. Kaya importante din, ito pa, ngayon, computin niyo yung ATV niyo, importante na monitor niyo kung ilang ATV na kayo. Kasi magpasok ka lang ng isang savings, entitled ka na sa isang raffle ticket. Check mo nga. Pwede kang manalo ng Toyota Vios on December 9 at ng isang water refilling station. Another thing, lastly, make sure na kayo ay naka-hook up sa ating Facebook. Kasi dito sa Facebook, dito nyo masusubaybayan lahat ng ginagawa. Tulad nito, dito nakita na nanalo tayo, di ba? So dito sa Facebook, dito nyo masusubaybayan lahat ng mga activity ng co-op. O yan yung sinasabi ko si JP, o. Kita nyo naman, o yan, nag-ano siya, o. Nag-present siya sa headquarters ng PNP sa Radian, Mountain Province. Diba? So may kita nyo yung mga yan. Masisipag naman yan eh. Kung sa M-Goldex nga, isipin nyo, halos lahat ng taga-Baguio, sila ng molekta. Pero, buti na lang, kahit nag-M-Goldex sila, naka-hook up sila sa NutriWell. Financial literacy tayo. Diba? So, may kita nyo dito, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga nagpe-present dito. Dito kayo ma-encourage mabuti. Diba? Ito naman yung si Arwin. Si Arwin Bueno, makikita niyo i-trend niyo yung mga yan. Basta nakikita niyo yung presentation sa NutriWell, tapos may pangalan. I-add nyo. I-add kayo sigurado ng mga yan. Si Arwin ay OFW yan ng Korea. Okay? Pero nag-for good. Nag-full time sa NutriWell at siya ang magtatayo ng office dito sa Dasmariñas, Cavite. Okay? So, pinipilit namin, pinapatakos namin na ma-open yung kanyang coffee shop this month. This month, bago mag-dito, October na to. Arwin Bueno. Okay? So, yan yung sa Korea. Although babalik pa rin naman sila ng Korea, kasi doon sila rin maraming kilala. Dalawa sila ni Benedict. So, ito yung ating mga team building. Ito naman si Erwin. Binaligtad niya kasi yung post niya eh. Winner Hindi si talaga. Erwin nasa picture, nanay niya yan. Hindi, lola niya. Ano yan, Lola lola? niya namatay na kasi, so nilagay niya sa picture. Mother yan ni Pastora Edith. Nanay ni Pastora Edith. Diba nakakilala si Pastora Edith? Kamamatay lang kasi niya, I think last month. That's 2 years. 2 years 2 ago. years na ba yan? So, eto si Erwin, binaligtad ka si Erwin Pineda. Magpo-for good na yan. Uuwi na yan sa October 15. From Dubai yan. Pero yan, 20 years siya nag-abroad sa Saudi. Saudi and Abu Dhabi and Dubai. Magpo-for good yan at siya magtatayo ng coffee shop sa Tarlac. Okay? Ang maganda sa kanya, pag uwi niya ng October 15, sa November 16, kasama ni Bernard, babalik uli sila ng Dubai. 3 linggo sila doon. Hindi na siya OFW. Pagbalik niya doon, full-blooded NutriWell siya. Magre-recruit lang siya ng OFW. O, diba? Saya. So, may kita nyo, bawat mukha nakikita nyo dito, ay may kanya-kanyang I can tell stories sa fun stories. Ayan sila Bernard, nag-present sila sa kooperatiba sa Palace in the Sky. Palace in the Sky Multipurpose Cooperative in Tagaytay. Ito ay, si Jun Villanueva ay, kung makilala niyo si Jun Villanueva, i-click niyo yung profile niya, top notcher ng DXN. Multi-level, pero nakita mo siya yung may office ng NutriWell sa Batak, Ilocos Norte. Diba? So sa Batak yan, siya rin na magka-conquer ng buong Ilocos Norte kasi magkakaroon din tayo sa Lawag,
at sa Burgos, Ilocos Norte. So masayang tignan yung mga ito ay nasa Sikap Buhay. Okay, Sikap Buhay from Quezon City. So bawat mukha dito, mukha. May kwento rin yan, may kwento. O kita nyo, kasabay ko nag-stick si Mig Subiri, di ba? Senator Mig Subiri. O, tanyo si chairman ng CDA, naka 4 pillars na. Oh. Nauto ni Joan eh. Hindi lang niya na 4 pillars si Senator Subiri. Ito naman si Governor Mandanas, gobernador yan ng Batangas State, Batangas. Nanalo rin kasi walang si Vilme. Ito naman ay si Sir, ano pangalan ni Sir? Ronde. Ronde. Si Sir Ronde, Chairman. siya ang General Manager ng Co-op TV. Nakita niyo may interview ako sa Co-op. Siya ang magiging ano natin, official media partner ng Co-op. Ito ay nakabase sa Cagayan de Oro. Magkakaroon din tayo ng coffee shop doon sa Cagayan de Oro. Plus ang coverage nila ay Cebu. Okay, so, si Chairman. So nakikita nyo, di ba? So dito nga lang kasi sa NutriWorld na to, ang ina-add lang natin dito exclusive for members. So hindi kami nag-a-add dito sa NutriWorld ng non-members. Okay, kasi baka mag-post pa ng iba. Diba? So, kaya ko konti lang ang members dito, nasa 700 na kasi members lang talaga na. Okay? So, next training natin sa Clark, October 6 to 8. Okay, so, ngayon, wala na kayong ibang focus kundi mag-run ng 4 pillars. At yung 4 na yan, so hanap lang kayo. Para makakuha kayo ng 4, nakita nyo na yung formula. 10x curve per week, makakakuha kayo ng 12 in a month. Sa 12 in a month na yan, diyan kayo makakabuild ng 4. So, magsisimula ang lahat muna sa X curve. Wala kasing swertihan dito. You have to build it right. Okay? Did you learn something? Yes. Ayan. So, kung may question kayo, bibigay ko na sa